Mga ka-BBM, hindi na nakapagpigil itong si dating Bucor Chief na si General Gerald Bantag sa kanyang mga napapanood at naririnig sa social media kung paano siya paulit-ulit na sinisiraan ni General Gregorio Katapang Jr. Alam mo, itong si Katapang kasi, wala namang alam ito sa pagmamanage ng kulungan. Nakita naman natin. Nakita nyo, bulilyaso, palusot. Ganon sila eh. Turo dito, bantag yun. Minana namin yan. Mga ganon. Sa nakalipas kasi na pagdinig sa Senado at Kongreso, paulit-ulit na sinabi niya Katapang na minana niya lahat ng problema sa Bucor na iniwan ni General Bantag. So ganun po ang minana nating problema. Aaminin po natin yan na yung mga mismong nakakulong dahil laganap ang paggamit ng cellphone, sila po yung middleman din sa drugs. So yan po lahat hinarap ko, no? Sabay-sabay ko pong hinarap yan. Sinabi pa ni General Katapang na wala naman daw na bago sa Bucor simula nang maupo ang dating administrasyon ni dating Pangulong Duterte kahit alam naman nating lahat na giniba ni Bantag ang mga kubol sa bilibid at nilinis ang kalakaran ng iligal na droga. And then of course, nung pumasok naman yung previous administration, 2019, hindi naman po nagkaroon ng ganap na pagbabago sa Bucor. Diretsuhin mo na. Sino Sa BJMP po sila. Sinong tinutukoy mo? Si DG Bantag, yung dating DG. So nagtayo siya ng sariling grupo. Nagdala po siya lahat na sabi tao. niya, hindi ko mapagkatiwalaan kayo. Dahil dito binanatan at minura ni General Bantag itong si Katapang at sinabi niya na puro palusot si Katapang sa kanya mga kapalpakan. Ang daming kalukuhan pero ang sinasabi niya, yung kapalpakan ko daw, mga kasalanan ko, plunder case ko daw. Sino ang kontraktor na magpapatuloy kahit lugi? Nagpapalusot naman ang walang yang Katapang na yan. Utang ina niya. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sino sa tingin nyo ang nagsasabi ng totoo at sino sa kanilang dalawa ang inyong papaniwalaan? Si Bantag ba o si Katapang? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. No wonder naman na ganun talaga ang ugali niya. Malamang noon at hanggang ngayon na siya ang hepe ng Bucor, yun talaga ang scapegoat niya. Yung kapag may kapalpakan siya na panahon naman na niya, ituturo pa rin niya na minana ko yan kasi yun ang naririnig sa kanya eh. Minana ko yan, ganon. Ang dami niyang sinasabi. Gusto kong mag-react talaga sa mga sinasabi niya doon. Katulad ng 1 billion daw. Sinabi, plunder, kaya hindi naman tinatanong yon. Ang tanong ng Senate dyan, dapat yung bakit nakapasok yung mga mahabang baril na nakita nalaman ni Congressman Tulfo na pumutok pa M16, sabi, bakit yung hopya, ang laman, shabob, ang daming kalukuhan pero ang sinasabi niya, yung kapalpakan ko daw, mga kasalanan ko, plunder case ko daw. Kinasuhan ako dahil sa naubos na daw yung 1 billion pero hindi pa natatapos yung project. Kalukuhan yon. Sino ang kontraktor na magpapatuloy kahit lugi? Nagpapalusot naman ang walang yang Katapang na yan. Utang ina niya. Kasi nga, bakit sasabihin ng mga kontraktor na hindi, ipagpapatuloy namin yan. Saan ka makakita ng ganun? Kahit lugi daw itutuloy. Ang katotohanan kasi, tuloy-tuloy lang yung kontratang ganun. Nasa tamang proseso. Hindi naubos yun. Tuloy-tuloy ang proseso, kaya nga ginamit nila yung binida niya na bagong kulungan. Kami ang may gawa nun. Kami. Yun yung mga minana niya, yung magagandang yun. Yun ay hindi niya sinasabi. Kung tutuusin, pangalawa na lang itong takas na ito. Dahil ang kulungan talaga ay natatakasan. Ngayon kung ang tanong niyo sa akin, nung panahon ba namin ay natakasan din ako? Kami? Oo, natakasan din naman kami. Pero kakaiba yung sa amin. Bakit kakaiba? Kasi
pinalabas namin yon sa mainstream media. Hindi namin tinago yon. Bakit namin pinalabas sa media? Kasi wala naman kaming itatagong kalukuhan. Unlike sa kanila, ito hindi ko naman yung na-accuse na kung ano yung mga kababalaghan na nangyari dahil hanggang ngayon wala tayong alam kung bakit nakatakas yun. Pero sabi ko nga, pina-mainstream media namin yung takas na yon. Hindi namin tinago. Ba't sila tinago nila? Kung hindi pa mabisto, sa kanila sinasabing, ito na nga yung tumakas. Yun ang reaction ko dyan. Alam mo, itong si Katapang kasi, wala namang alam ito sa pagmamanage ng kulungan. Nakita naman natin. Kaya niya kinuha itong si Angge, kasi magaling si Angge, nagpapakitang gilas, di ba? Kung sa hearing nga sa Congress, sa Senate nga, nagpapakitang gilas pa rin. Ganun siya magpakitang gilas kay Katapang. Ito naman si Katapang, nakita naman natin ugali niya. Hindi natin alam kung nauuto ba siya o talagang kakutsa ba dahil nga pera-perang usapan dyan. Nakita naman ninyo, narinig nyo sa Senate hearing, sinabi nung pumalit na Commander of the Guard na tinanggal ni Angie Bautista, yung mga patrol doon, unit. So naging maluwag. Alam din ni Kataroa yun, nasabi niya yun eh. Nakita niyo nung una itong si Katapang, sabi niya, i-text daw nila siya, i-text nila ako kapag may problema, parang ganun, di ba? Ibig sabihin, pinagbibigyan ng cellphone. Hindi naman tama yun sa trabaho sa jail. Hindi pwedeng magbigay ka ng cellphone. Naglagay pa ng wifi. Hindi naman ganun. Ngayon lang nangyari yan. Record holder sila. Lalagyan mo ng wifi, bibigyan mo ng cellphone, bibigyan mo ng tablet. Puro lang sila nung bulilyaso na, saka sila nagpapalusot. Nakita nyo, bulilyaso, palusot. Ganun sila eh. Turo dito, bantag yun. Minana namin yan. Mga ganun. So, alam mo kasi ang ginawa kasi nila, di ba, tinanggal nila yung patrol. Wala nang eyewitnesses sa kalukuhan. Tapos, sino ba yung gwardiya nila? Di kakutsaban na rin nila. Dumidire-diretso yung baka dun sa sa gate kung saan saan nila pinapadala, di ba? Kahit paharap-harapan yan, nakita nyo yung beer? Dati, grabe talaga, grabe. Dati nung hinuli daw nila yung Red Doors. O di sige, sabi nila si Bantag yan, yung team ni Bantag. Tapos nagpasok sila ng beer. Okay lang eh. Kasi wala daw alcohol content. Ang gagaling nila. Alam mo, ito ang mali kasi sa Bucor. Ang nagiging head dyan, na-appoint yan kasi retired. So, itong trabahong ito ay bonus na lang. Kasi nakita nyo, dati siyang AFP chief. Nag-retire na yan, nakuha niya kung anong retirement, pay niya. Nag-pension na yan. Tapos ilalagay uli siya doon, hindi pangising-isang walang yan. Kasi pera na lang, bonus na lang ito eh. Magkabulilyaso ako dito, kahit anong gawin kong kagaguhan dito, okay lang. Kasi wala, retired naman na ako eh, bonus na to eh. Nakita mo naman kung sa interview ni PRRD noon, magiging narco-politics na talaga itong narco-state na tayo, sabi niya kung hindi siya pumasok. Kung hindi nagtrabaho mga tauhan niya, di ko naman sasabing ako yon, pero sa pangkalahatang trabaho ng mga tauhan ni PRRD, kung hindi man naubos yan, at least siguro ayoko nang kung ilang percentage ang nawala, pero alam naman ninyo yon, naging peaceful ang mamamayan noon, yung recto noon na takot ang mga taong maglakad. Naging matapang na yung mga tao noon. Na-embolden yung mga tao noon eh. May bago naman pong kabanata yung Bucor, no? Na in 2013 nagpasa po ng batas para i-address po lahat ng mga problema ng Bucor for the last 50 years or at the time 40 years, no? Ang problema po dito, ang nangyari, lalagyan po ng mga regional prison, pero wala rin naman pong naibigay na pera. Kaya ganun pa rin, umabot po rin po tayo sa 51,000. Pangalawa, nung create po itong batas na to, ang sabi doon sa batas, lahat ng pwedeng o gustong mag-uniforme, mag-uniforme na. Kaya mo, yung mga civilian dito na nakapag-college graduate, nag-apply ng trabaho, binigyan kagad po ng ranggo ng lieutenant colonel. At ang iba po dito, prinomote po ng general.
no? Parang nag-pass lane. Pero sa military po o sa uniform personnel, ang initial rank dapat lang po, kung technical ka, kapitan. So talaga pong na-fast track lahat. Kumbaga wala namang alam pa paano magpatakbo ng kulungan, nabigyan ng posisyon dahil dun sa batas na yon. Nung nailabas na po yung implementing rules and guidelines para ma-implement ito, natapos po ito 2019. Ang problema po, yung mga nag-apply ng 2013, na sinabihan sila within 5 years, dapat ma-comply nyo para ma-validate yung posisyon na pinagkukuha nyo, 1,400 po ang invalidated. Kaya po, yung mga tao ng Bucor na dapat nagpapatakbo ng Bucor ngayon na may mga ranggo, invalidated po sila. No? Sa totoo lang po, ang nagpapatakbo ng Bucor na may ranggo at karapat-dapat na validated ng civil service, sa 10. 6 po dito ay mga technical officer at 4 lang po at talagang mga officers na mismong umahawak ng mga PDL. No, kasi yung technical officer, mga nurse, doktor, yun po. So ganun po ang minana nating problema. Bukod pa dyan, yung kultura po doon sa loob ng kulungan na hindi naman po nagbago dahil nga po walang sense of duty, no? Kanya-kanyang diskarte, no? Na dumating na po sa punto na ang pinaka-penultimate na nangyari po, yung nag-take over po ako, napatay na po si Percy Lapid dahil doon na rin po nanggagaling yung mga middleman kung sinong inuutusan na para ipapatay isang tao. Naging sentro na rin po ang Bucor. Aaminin po natin yan na yung mga mismong nakakulong dahil laganap ang paggamit ng cellphone, sila po yung middleman din sa drugs. No, sabi nila, kung mahuli man kami, unang-una hindi sila basta-basta makakapasok sa amin dahil kontrolado ng Bucor ang pagbisita. So, pati po yun. Hawakan po nila yung drug problem kaya pag nagte-testify po ang PIDEA, NBI, sasabihin nila, dito po galing ang transaksyon ng mga drugs. So yan po, lahat hinarap ko. No? Sabay-sabay ko pong hinarap yan. And then of course, nung pumasok naman yung previous administration, 2019, hindi naman po nagkaroon ng ganap na pagbabago sa Bucor. Ang kabaliktaran po ang nangyari, nagdala po siya ng tao niya, mga 70, na galing sa labas, galing sa ibang ahensya. Sila po ang nagtayo ng kanilang grupo o kanilang kabal o kanilang kung sindikato. Ibig sabihin nun, nagtayo ng grupo, hindi consistent sa batas ng 2013, walang Opo. in-apply na civil service rules? Opo. Paano makakasweldo yun kung hindi? Kasi po galing po sila sa isang ahensya ng gobyerno. Diretsuhin mo na. Sino Sa tinutukoy mo? BJMP po sila galing. Sinong tinutukoy mo? Si DG Bantag, yung dating DG. So nagtayo siya ng sariling grupo. Nagdala po siya lahat na sabi niya, tao. hindi ko mapagkatiwalaan kayo, pasensya na kayo. So these were detailed, these were Opo, tinanggal po sila lahat sa posisyon. hindi po. Paano sila nakapasok? So dapat yun may Si concurrence. Convent po, Yun, si convent. Mr. O Chair. meron ding prosesong dinaanan. Pero po nung dinala sila dito, mga ranggo lang po nila, mga tinyente, kapitan, pinapromote po sila ng colonel at saka general. Dahil po ang posisyon na inoccupy nila sa bagong batas ng RA 10575 equivalent to that position. So hanggang ngayon, ay nandun pa sila. Natanggal po sila nung pumasok ako. Para natanggal? Ah, Pinangunahan mo yung pagtatanggal o Ang una po, kung saan nagbitiw? nirelieve ko po lahat ng tao ng BJMP. Binalik ko po sa kanilang mother unit. Pero nga po, dahil nga sa 3 taon itong mga tao naman dito sa Bucor, 3 taon din na hindi
naka-floating. So pagpasok po ng mga nakaupong mga Bucor, doon naman po ako nagka-problema, no? Ang sinalo ko pong problema nung pagpasok ko noong October 24 last year, nagsalita po yung mga PDL na, "Sir, pwede po ba kaming magsalita na? Kami po yung mga pinagsasaksak, ito yung mga sugat namin." Tapos yung mga Bucor employees din na correctional officers na pinagugulpi ng previous administration, lumabas rin sila, nag-file din po sila ng kaso. Ako naman, na-discover ko na nag-iwan ng pera ng 1 billion, pero hindi naman po pala natapos yung project. Pero What na, you're saying here is that there were lapses during your predecessor's time that led to your present predicament. Eh di ba trabaho mo na iayos, ipagpatuloy kung may tamang ginawa o Kaya nga- hindi dapat ibintang lahat doon sa nakaraang administrasyon ng Bucor kung ano yung pagkakamali ngayon. Yun ba ang gusto nating palabasin ngayon? ang sinasabi ko po, Mr. Chair, hindi naman so nagbibintang ako. Yun lang po ang minana ko mga problema. Sa 50 years na nandyan ang Bucor, hindi nagpagawa ni isang kulungan na bago. Pero may sinasabi kang naiwan na 1 bilyon na sino ngayon ang magdetermine, magdedesisyon kung saan gagamitin, ipagpapatuloy mo ba? Medyo malaki-laki yung 1 bilyon. Nag-retrieve po rin ako ng Bureau of Inquiry at kaya nakapag-file po kami ng plunder case kay Bantag. Pero ngayon po, kausap namin yung mga nagpagawa niyan, mga kontratista. Sabi nila, "Sir, tatapusin po namin yan kahit lugi kami." Pero Ano ba yung gagawin nga? At least siguro you will be aided by COA reports, opo, audit reports. Hindi naman yung basta-basta, ito mali ang ginawa mo. Kailangan to may basihan. So, ano ba yon? Ito ba yung hinukay doon na malalim? Ano, yun ba yung tatlo sinasabi? pong buildings po na pinagawa sa Palawan, sa Davao at sa Leyte. Nag-allocate po ng 300 million. Hindi po natapos. Pero nakubra na po yung almost 1 billion. Pati sa CIW at saka sa San Ramon. Nakubra na po yung pera, pero 50% lang po ang natapos na mga building. So, pag natapos ito, sabi mo, tatapusin din ng mga kontraktor, makakaalwan ba? Doon sinasabi mong 51,000 ngayon, at dapat ay 12,000 lang. Makakaalawang Mga po, PDL? Mr. Chair, mga 5,000 po ang maililipat kung matatapos po yung mga building na yan. Yun naman pala, kailan matatapos yun? Yung isa po, baka end of the year, yung So, ang pinipresent mo ngayon na reforms ay itutuloy nyo yung mga ginawa dati. opo, sa mga- itutuloy po. Yun naman pala. So, kailan inaasahan natin na matatapos ito? Hopefully po, yung dalawang building matatapos this year, pero yung isang building po talaga yung kontratista, wala nang talaga. Leyte and Palawan. Palawan at Davao po. Davao. Mr. Eh, Chair. Leyte hindi na matatapos. Hindi na po kasi wala talagang pong pera na may lalabas yung So, at least contractor. 2/3 matatapos. Go ahead. And then nga po, ito na po yung mga ginagawa ko ngayon. Ina-assess ko po yung capability ng Bucor kasi wala pong doctrine, wala pong organization structure, walang training, wala kaming leadership, wala kaming personnel na qualified at of course, most important yung facilities. Pero kahit ganun pa man ang nangyari, kapag transfer na po ako ng PDL na 1,000 sa Iwahig at saka sa Sablayan, at nagtatarget pa rin po ako na maglipat ng 4,150 na PDL next year para sa ganun maibsan ang problema sa maximum. Nung umupo po ako, nakapagpa-release na po ako ng 5,600 PDL from November 2022 to August 2023. And then po, nag-dismantle na po ako ng Cobol na 2,812 doon sa lahat po ng building ng New Bilibid Prison sa maximum. And then nagpagawa na po ako ng General Order, Comprehensive Administrative Machinery for the Bureau of Corrections para po magkaroon ako ng kapangyarihan na supilin at parusahan lahat ng mga kawani na hindi susunod
sa mga naaayong batas para bantayan at siguraduhin ang security ng mga PDL. Nag-initiate na rin po ako ng cashless policy kasi wala na pong pera na iikot siguro sa pinakamaagang panahon by end of September po. Lahat po ng pera ngayon dyan magiging cash coupon at lahat na maaabutan na may perang talagang tunay na pera makakasuhan.